Nakatikim ka na ba ng tinumis? Ito yung dinuguan na bunga at usbong ng sampalok yung pinangpaasim. Masabaw yung ginawa kong version para bagay sa tag-ulan. Kung di mo pa natitikman, gawin mo na yan. Madali pa to sa Easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. First time ko nakatikim ng tinumis nung nalipat ako dito sa Bulacan at nasarapan talaga ako. Ang sarap pala ay pang-asim ng sampalok sa dinuguan. So gawin natin yan. Nagisa ako dito ng bawang at luya. Siyempre, maraming sibuyas at kamatis. Naglagay ako ng kamatis kasi katunog yun ng tinumis. Yun lang ang dahilan. Bahala na kayo kung gusto nyo rin. Hintayin lang natin maglambutan ng ating mga aromatics. Ilagay na natin yung ating kasim. Kasim ang pinili ko kasi gusto ko sa tinumis yung mataba. No? Masarap ang mataba sa tinumis. Siyempre, pwede kayong gumamit ng laman loob dito. Pwede kayong gumamit ng maskara ng baboy. Depende sa trip nyo. Ayan, ating ginisa lang yan ng mabuti hanggang sa mag-iba yung kulay. Ayan, hindi na kulay pink yung ating karne ng baboy. At medyo nagmamantika na dahil mataba. Naglagay ako dyan ng paminta. At siyempre, isasangkot siya na natin yan sa patis. Haluin lang natin mabuti para talagang balance ang lasa. Tapos tatakpan na natin yan. Nilagyan ko pala ng siling verde. Sinama ko na sa sangkotsa, no? Takpan lang natin yan at hayaan natin masangkotsa ng 8 hanggang 10 minuto sa mahinang apoy. At yan, pagkatapos ng 10 minutes, ang ganda ng itsura, di ba? Ayan, no, nagkatas na siya. Sangkotsa pa lang pero parang ang sarap na. Next step, magpapalambot na tayo ng ating karne ng baboy pero syempre, dapat may lasa na ako. Kaya naglagay ako dyan ng pork cube at ito yung pinagkuluan ng bunga ng sampalok. Kung wala kayo niyan, kung ayaw nyo gawin yan, pwede kayong gumamit ng instant, no? Instant sampalok mixture or sinigang mixture. Tapos, lagyan yung tubig yan. Palambutin natin yan. Ang gusto ko sa tinumis, yung malambot na malambot, yung taba, yung karne, at yung balat, no? Ang sarap sa tinumis nun, kaya papakuluan ko to ng 20 minutes, no? Pero syempre, hindi pa doon natatapos ang ating pagluluto. After 20 minutes, ayan, malambot na yung karne natin, pero papalambutin pa natin yan. Maglalagay na tayo ng dugo. Siyempre, hindi naman ito magiging tinumis kung walang dugo. Yun. Ngayong nalagay na natin yung dugo, haluin lang natin mabuti at tutuloy natin to sa pagluto ng walang takip. No? Hahayaan na lang natin yan na lumapot ang dugo ng baboy, no? Tapos maglalagay na ako dyan. Ito, magpapasarap pa dito yung usbong or talbos ng sampalok, yung dahon. Hiniwa ko lang ng maliliit, tinadtad, kasama na yung stem para talagang hindi matigas. Ayan, wala nang takip, simmer lang natin, hayaan lang natin na lumambot pa yung baboy, na maluto ng husto yung dugo, no? At baka papansin nyo yan, magda-dark lalo at lalapot. No, siguro 15 to 20 minutes nang walang takip. Huwag kayong magmadali sa pagluluto, bigyan nyo ng oras, di ba? Ayan, nakita nyo naman, nag-reduce na yung sabaw, lumapot na, sobrang lambot na ng ating karne, at syempre, malapot yung ating sabaw. Inuulit ko, ginawa kong masabaw to, kasi nga, nababagay sa panahon, maginaw, maulan. Pero kung gusto nyo yung trip, gawin yung pulutan, kontian nyo lang yung sauce, tapos syempre anghangan nyo. O diba, sana nagustuhan nyo to. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!